Maraming salamat po sa Cayetano in Action, Miss Boy Abunda, dahil sa tulong po nila napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Magandang gabi po at welcome sa Tanong ng Pilipino / Viral Stories. Isa sa mga viral stories na umantig din sa puso ko itong pag-uusapan natin ngayon. Napanood nyo yung video, no? Anong reaction mo, Atty. Marian? Nalungkot ako, Tito Boy. Kasi bakit ganun yung mommy na to na parang willing niyang ibigay yung anak niya. Dinala niya ng 9 months, tapos okay lang sa kanya na i-let go. Nakakalungkot na may mga ganun. Nakakadurog ng puso bilang nanay. Para siyang mukha ng kahirapan. Kasi napilitan siya. Are you a mother, Atty. Berna? Yes, yes. Oh. Kung may iba pang paraan, di ba? Meron pang ibang pwedeng tumulong imbis na ibenta mo yung anak ko. We're coming from a point where we don't know all the facts. Hindi natin alam kung anong pinanggagalingan ng kwentong ito. This video raises, again, legal questions. Kaya dito natin pinag-uusapan sa Tanong ng Pilipino. Narito ang unang point. Legal po ba ang ipaampon o ibenta ang anak sa pamamagitan lang ng social media post? Paano po ba, Tito Boy, magiging legal ang isang adoption? Di ba? Kailangan po, syempre, ayon sa ating batas, dumaan siya sa proseso, sa DSWD, and hindi po basta-basta pinupost lang sa social media, ano po. And yung pagbebenta naman, Tito Boy, parang papasok na siya sa trafficking Kasi pag ang adoption may kapalit na pera, trafficking na yung tawag dun, hindi na po adoption. Naiintindihan ko yung mga kwentong ibang narinig na natin in the past na hindi ko kaya, kaya ipina-adapt ko na lang sa aking kapatid o di kaya ipina-adapt ko sa aking kamag-anak. Siguro naiintindihan ko na ngayon kung bakit gano'n ang aking reaksyon. Kasi dinaan sa social media. Ngayong araw ng mga kaluluwa, pakinggan natin ang mga tinig ng mga naghahanap ng katarungan, ng mga lumalaban para sa karapatan at ng mga patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa buhay ng iba. Sa case to face, isang taong na aksidente ang pilit bumabangon at tumutupad sa pananagutan. Pero bakit tila walang hanggan ang hinihinging kabayaran? Ipagamot niyo po yung manugang ko para makatrabaho po siya, para may mapakay sa mga pamilya niya po. Ako ang nai-stress, ako ang nag-handle lahat. Yung paa niya po, basag-basag na po. Tumawag ako sa iyo, andyan yung pagbabanta mo. Kung anong pwedeng gawin ng mga kapatid niya, madali nang hanapin ang iyong address. Hanggang saan ang hustisya at kailan ito nagiging pagdurusa? Sa payong kapatid, isang anak ang dumaraing. Ang bahay ng kanyang ina, isinara ng mga kamag-anak. Sapilitan kaming tinanggalan ng parang karapatan na hindi na makapasok doon dahil sa mga bagay na gusto nilang mangyaring ipatanggal doon sa bahay ng nanay ko. Pinagawa po nila yung main gate, tapos hindi na kami pinapasok at pati ang barangay pumayag sa mga gusto nilang mangyari. May karapatan ba siyang muling buksan ang pintuang isinara sa kanila? Sa aba, ask Boy Abunda, isang OFW singer sa Hong Kong, ang patuloy na umaawit para sa kanyang mga anak. Sa gitna ng pangungulila, paano niya hinahanap ang liwanag ng pag-asa? At sa salamat, kilalanin ang isang taong nag-aalay ng sarili upang pakainin ang mga nagugutom, isang buhay na patunay na ang kabutihan ay walang kamatayan. Ngayong araw ng mga kaluluwa, sama-sama nating pakinggan ang mga tinig na nagbibigay buhay at pag-asa dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Aling Mirna, ano po ang inyong reklamo? Ang reklamo ko po, si Rachel, binababarangay po nila ang aking anak sa kabila na
Pinagagamot namin ang kanyang son-in-law na si Fernando Ayala ng tuloy-tuloy. Simula August 6, hindi kami tumigil na siya ipagamot hanggang sa mai-transfer ko sila sa orthopedic hospital. Kailan nangyari po ang aksidente? Noong August 6 po. Ang first check-up, August 11 po, 2024. So maayos pa po ang relasyon namin. Yung August 28 po, dun po sila nag-start na pinabarangay nila ang aking anak. Kahit sa August 28, magkakasama po kami sa orthopedic. Nangyari po ay nagmamaneho ng auto si Ayana, ang iyong anak. Opo. Medyo sabi niyo nga ho ay balisa dahil ang kanyang asawa ay may cancer. Opo. Parking attendant si Fernando Opo. na manugang ni Aling Rachel. Opo. Na aksidente. Kayo'y pumunta sa pulis, tama? Opo, dinala po. Ano ang inyong pinagkasunduan sa pulis? So napagkasunduan po doon sa police station. Ang sabi ni Police Victorio, ang demand ni Rachel is 700 per day plus paggamot. Pinili nila na ipagamot na lang. Si Rachel Velasco at si Ayana, sila yung gumawa ng kasunduan. So hindi totoo na hindi sinisipot ni Ayana yung mga pagpapatawag sa kanya. Kasi may nabasa ako na ikaw daw ang humaharap, Opo. hindi ang iyong anak. Opo. So doon sa pagkakataon na yun, hinarap ni Ayana si Aling Rachel. Nag-meet po sila po yung gumawa, sila po ang nagpirmahan. At ang kanilang pinirmahan ay ano ang inyong responsibilidad? Kasi after ng police station, ang anak ko ay bumalik na sa PGH dahil ang kanyang pong asawa ay kailangang operahan sa August 8. So, simula ng August 7 onward hanggang September 14, ako nang umaharap sapagkat ang katwiran ng anak ko, Ma, kung may mangyayari sa asawa ko, hindi ko kakayanin, sabi niya. Kaya kailangan kong every step of the way. Andun ako. Kumusta ang lagay po ng kanyang asawa ngayon? So yung asawa niya po yung natanggalan na po ng tumor, nag-lost memory po. Kailangan siyang buhatin para makatayo. So yun ang kalagayan ngayon. Samantala, kayo ho ang humaharap kina Opo. Aling Rachel Opo. dito sa problema na may kinalaman kay Ayana at kay Fernando. Opo. So mga magkano na po ang inyong nagagastos para kay Fernando? 50,000 po. So hindi nyo hinihiwalayan si Fernando sa kanyang pagpapagamot? Opo, hindi po. Okay, hanggang kailan po? So hanggang September 14, yun po yung huling-huli namin na kami po ay magkakasama Okay. po sa orthopedic. Pero ito'y nahinto after September 14 dahil Kasi sabi nung Doktora Magallanes, sabi niya, bumalik na lang kayo dito kung meron na kayong pera para sa bakal. dahil ang rekomendasyon sa Ay, tama. orthopedic ay lagyan ng bakal. Opo. Bakit hindi napalagyan ho ng bakal? Kasi po, dahil sa laki ng operasyon sa ulo, ang laki ng nautang namin, so nabaon na kami sa utang. So, hindi namin alam kung saan pa kami lalapit para makapag-raise nga ng 125,000. So, yun ang reason kung bakit siguro nagagalit lagi sa akin si Rachel. So, for the meantime na wala pang bakal, tumawag ako ng September 21 sa kanila na sabi ko, papadala ako ng calcium muna ng vitamin Padala kang 200 sa akin para lakarin ko mga barangay. para sa proteksyon ng buto. Pero tinanggan nga ni Rachel kasi sabi niya, hindi po pwede. Dahil baka kung baka makasama yan sa buto. Sabi ko, hindi, reseta yun. Nagaling kay Dr. May. 125,000 ang inyong Opo. i-raise. Doon sa 50,000 na ibigay niyo po sa pagpapagamot kay Fernando, saan niyo po nalilikom yung halagang yon? Call center agent po ang aking anak. So, may Si pera. Ayana. Opo. So kasalukuyan, walang trabaho si Ayana. Opo. Okay. Dahil po siya po yung talagang nangangalaga sa kanyang asawa. Okay. So nabubuhay sila sa mga kapatid ng kanyang asawa na siya nagpo-provide sa kanila. Ano ngayon ang inyong reklamo laban kay Aling Rachel? Yun sana, tigilan niya yung yung pagpapabarangay sa anak ko. Sabi ko, ako na lang ate. Sabi niya, hindi ikaw ang kailangan namin yung anak mo. Paano siya pupunta sa pagpapabarangay? Katulad yung September 26, binigyan siya ng sulat ng Barangay Imelda na iko-contempt of court siya. At nakalagay doon, hindi pwede sumipot yung hindi respondent. So ako yun. Priority ng anak ko dahil nung September 26, nakakuha po sila ng schedule para ma-chemo yung kanyang asawa. So, yun ang priority niya. Kaya hindi siya nakarating sa barangay. Ano ang kanilang ipinababarangay kung kayo'y patuloy na ipinagagamot naman si Fernando? Kasi naghahabol sila nung cash allowances. Tama lang. Bigyan mo yung mga allowance ang manugang ko. Nung sa police station, ang demand ni Rachel is 700 per day. Pero dun sa Barangay Imelda, nung kinausap si Fernando na
magkano bang iyong arawan? 1,000 per day. Hindi naman mamaramot ang anak ko. Wala lang talagang trabaho. Kahit wala sa amicable settlement yung cash, magbibigay kami. Pero sa ngayon, kung pwede, sundin na lang muna kung ano sa amicable settlement ng paggamot. Kasi yung 125,000 na hindi ko alam saan kukunin. Tapos yung cash allowances, yun yung ikinagagalit niya, yung pang-araw-araw na dapat sa pang-ilangan nila sa bahay, pagkain, ganun. Kasi kung hindi daw na-aksidente ng anak ko yung paa, dapat nakakapagtrabaho yung Fernando Yala. So, ang inyong posisyon ay sundin lamang yung inyong agreement na ipagagamot nyo hanggang gumaling Opo. si Fernando. Opo. So, yung paglapit nila sa barangay, ito yung pangungulekta nila sa danyos na pakiramdam nila deserve ni Fernando. Opo. Nakikinig ngayon sa Aling Rachel sa ating pag-uusap. Opo. Ano ang nais mong sabihin sa kanya? Rachel, hindi ko naman gusto makipag-away sa iyo. Yung September 14, sabi mo, huwag na tayo mag-away, magtulungan tayo. Pero yung September 21, tumawag ako sa iyo, andyan yung pagbabanta mo, sabi mo, napapagod ka na kasi, naintindihan ko. Pero sabi niya, pag binitawan ko to si Fernando, hindi ko alam kung anong pwedeng gawin ng mga kapatid niya. Madali nang hanapin ang iyong address. Kaya yung tumatawag ka, hindi ako sumasagot. Nag-iisip ako kung paano marisolba. Yung problema ito between Fernando Yala, alam ko. Ako ang nai-stress, ako ang nag-handle lahat. Dahil naunawang ko ang priority ng anak ko. At kahit ayaw nyo, nasabihin na hindi ako dapat sa barangay, nag-appear ako dahil gusto kong marinig nyo ang tinig ng anak ko. Aling Mirna, maya ay tayo makikipag-usap kay Kuya Alan at Pia. Opo. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Maraming salamat po, Tito Boy. Aling Rachel, kanina po, narinig niyo ang salaysay ni Aling Mirna. Ano po ang nais niyong sabihin? Ano po ang inyong reaksyon? Gusto ko po sana, Tito, ipagamot niyo po yung manugang ko para makatrabaho po siya, para may mapakay sa mga pamilya niya po. Tapos ako po, gusto ko na po magtrabaho sa dating trabaho ko po. Yung usapan namin sa pulis, ospital, ano niya, sasagutin po. Okay na sana po yun, tuloy-tuloy. Na yun, alam niyong araw na po check-up, tinatawagan ko po siya para magpa-check po yung manugang ko. Hindi po sumasagot po sa cellphone, pati ang anak niya po. Pinaantay ko po siya. Kailan po? October 14? 14 po, check-up niya po. Okay. Yung paa na po, basag-basag na po. Gusto niya po tanggalin. Sabi ko, wag mo tanggalin at dadaling ko sa ospital. Maghahanap akong paraan para patanggal natin yan. Para makatrabaho ka. Inaano ko po yung apo ko. Ang kanyang dinidede yung bigas. Minsan, naiihi sa mga kapatid niya, puro walang pera. Yung sinasabi niya tuloy-tuloy gamot, hanggang na yun nasa ospital kami para mapacheck po si Fernando Yala. Gusto ko sana magkasundo kami ni nakatras ng manugang ko. Magbabayad na lang sa amin, ako na lang po magpapagamit sa manugang ko. Para hindi po mamastobo mga trabaho nila, pati ang anak niya. Saka hindi namin po problema yung problema nila sa kanila. Labas na kami po, Tito. Gumagawa naman kami po ng paraan. Di ako galit sa kanya, Tito. Gusto ko harapin ko sa magkipag-usap na maayos sa amin. Dapat sundin yung sinasabi niyang sa barangay, paggamit sa diretso-diretso yung manugang ko. Kaya hindi po eh. Nanay Rachel, uli daw ho kayong nagkita ay September 14 noong panahon na sinabing kailangan lagyan ng bakal ang paa ni Fernando. Pero ito daw po'y magkakahalaga ng 125,000 na hindi pa nila 127 kaya, po yun. 127,000 dahil ay may sakit nga daw po ng cancer yung asawa ni Ayana. Kayo daw ho ba'y nanghihingi ng danyos na 1,000 isang araw, Aling Rachel? Nag-usap na kami po ni Fernando, gawin mo na lang 700 para may pagkain kayo. Pero doon daw sa pulis, ang inyong pinirmahan ay wala naman daw pong daily na bayad. Pero hinahabol niyo po ito ngayon. Opo, kasi akala ko po, Tito, makakatrabaho agad yung maluga ko. Hindi man pa pala po, matagal pala yan, Tito.
Kaya humingi ako ng panggastos sa mag-asawa. Saka yung apo ko. Anong kalagayan po ni Fernando ngayon, Nanay Rachel? Nasa bahay, nagbubukmok. Nag-iisip ko anong gagawin niya. Sabi naman nila, Aling Mirna, tinatanggap naman daw na responsibilidad nila. Yun nga lang, wala silang pera din daw ngayon. Kaso tito, dapat kung walang pera, dapat pag tinawagan ko, kailangan check up ng malugang ko, sumagot po sila para makagawa kong paraan. Kung sakali may bibigay ng doktor ng reseta, ako na pong bala. Pas pag may pera, Ibalik na lang ibalik sa'yo. na lang po yung mga gastos namin. Anong nais niyo hong sabihin kay Aling Mirna? Magkipag-usap na lang sa akin maayos, tito, para hindi na abot sa dimandaan. Kasi gusto na po yung mga kapatid niya, magdidimanda kami. Sabi ko sa mga kapatid niya, wag na. Haharap tayo kay Kuya Alan at Pia at pag-uusapan natin ito. Nanay Rachel, maraming salamat po sa Maraming salamat po, tito. tiwala dito sa Kaitanan na. Opo, salamat po. Nandito na po tayo sa Case to Face. Narito po ang nagrereklamo, si Aling Mirna. At ang kanyang inirereklamo, si Aling Rachel. Ate Pia, Kuya Alan, Aling Mirna, Aling Rachel. Can I use the word nakikiramay ako sa sitwasyon nyo? Aksidente to, walang may gusto. Kaya lang nga, kung titignan natin sitwasyon ni Mirna, may sakit yung son-in-law niya, tuliro na rin si Ayana sa mga responsibilidad niya. Pag tinignan mo naman si Rachel, she's dealing with her own struggles, tapos nakikita niya si Fernando na gusto lang naman makatrabaho. Bad things do happen to good people. It's not a matter of sino may kasalanan. It's really a matter of masama tong sitwasyon, what do we do with it? So first advice ko, pag masama na yung sitwasyon, huwag natin payagan, lalong lumala. Thank you na may barangay na tumutulong. Di naman talaga kayo galit at each other, pero because you're protective of the people you love, medyo lumalala yung sitwasyon. Pangalawang observation ko lang, at para to sa audience, pero paraan ko rin to na medyo katukin, no, ang ating mga government agencies. Alam mo, Kuya Boy, sumasama loob ko talaga pag sa show natin, tapos naririnig ko yung hindi na namin alam kung saan lalapit. Gusto kong katukin yung mga agencies. Bakit ang ordinaryong Pilipino hindi makakuha ng ganitong mga ayuda kung walang can I use the word padrino or walang mag-endorse sa kanila. So baka that's one lesson to make it easier. Ang point ko is may pera and we will help you on that aspect because every citizen has a right to that social service. The third point I want to make is that having barangay conciliation is a good thing. Alam mo, sinabi kay Ayana o sinabi sa iyo, no, Mirna, na doon tayo sa presinto o sa piskal mag-usap. Medyo may kasamang legal threat yon. Pero pag sinabing pababarangay kita, ang trabaho kasi ng barangay, conciliation. Humanap ng paraan na magkabate. Yung concept na pagbabatiin kayo ng barangay ay magkabarangay kayo. So meaning in this case, hindi pwedeng sabihin sa iyo ng barangay, iko-content kayo. Kasi pwede mong sabihin, sorry, hindi kami magkabarangay, hindi ako mag-attend dyan. So kung tingin mo makakatulong sa inyo pagko-conciliate ng barangay, pwede kayong pumunta. Pero hindi lang pwedeng sabihin, di ba, na you're required to go kasi hindi kayo magkabarangay. In the case naman ni Fernando, hindi nyo kasi kailangan ng certificate ng barangay na mag-file ng kaso kasi hindi nga kayo magkabarangay. Of course, we're hoping hindi umabot sa piskalya, kaya nga kayo nagkasundo doon sa pulis, no? Klaro naman at inaano naman ni Ayana na meron siyang obligasyon. Ang question, yung time, yung paraan, ano kasama dito. So, dahil si Fernando naman ay isang third party, pwede niyong kausapin yung insurance nyo na bayaran din yung hanggang dun sa limit ng kanilang insurance. Sana makatulong iyan, no? So nagkaroon kayo ng kasunduan sa stasyon ng pulis, di ba? Kaya lang, ang gusto nyong mangyari ngayon ay magbago yung kasunduan na yon dahil sa pananaw mo hindi sapat yon. Tama? Oo. Naniniwala ka bang hanggat kaya nilang tumutulong naman sila? Gusto ko po, ate, tulungan yung malugang ko para makatrabaho po siya. Pag-aaral ng check-up, tinatawagan ko. Ayaw po sumagot. Okay na po sana eh. Wala eh. Kuya, ate, wala kaming panggastos. Tapos ayaw po sumagot ng cellphone.
Dapat tulungan na kami. Gandang-ganda usapan, tapos tinaganyan kami. Parang kami tinataguan. Ngayon, pag hindi natin uli yung gamutin, kasasama na lang kami ate, kuya. Ang hindi sumasagot sa cellphone, si Ayana o si Mirna? Yung nanay niya po, gusto ko sana yung anak niya po. Kaso siya po nagkipag-arap sa amin. Oo, pero tinanggap nyo naman na dahil nga busy din si Ayana, dahil nga nasa sitwasyon din siya na napakabigat, na si Mirna muna mag-aasikaso sa inyo. So si Mirna ang sinasabi mo nga, na hindi sumasagot. Oh, Mirna, hindi mo ba sinasagot? Sumasagot po ako. Gumagawa ka na ng mga salita. Hindi ako Kaya mo muna siya magtapos para marinig namin. Kasi kung meron pong check-up noong October 14, bakit hindi niya ako tinext? Tinetext naman ako kung meron Tinatawagan check-up, kita. niya po ako. Ang gagawa ng salita mo. September 11 nga po, tinext niya ako, sabi niya, oh, meron tayong check-up, nag-okay ako. Pagdating ng hapon ng September 11, 3 p.m., may summon na dumating yung pangalawang pabarangay. Hindi ko nga sila pinapick up sa taxi. Pero pumunta sila ng September 11 sa orthopedic at nagpa-check up sila. Umaten ako ng September 12 sa barangay, dun kami nagkita. Sabi niya, oh, hindi mo kami dinala sa orthopedic. Pero nagawa po nilang pumunta sa orthopedic para pa-check up at yung mga nagastos nila, sabi kasi may pabarangay ka eh, at ilang ko muna. So, doon po sa harapan ng barangay, ng September 12, binayaran ko po yung pa-x-ray nila. Tapos, binigay nila sa akin yung GCash number. Oh, yung taxi, bayaran mo. Binayaran namin sila. Kung meron pong October 14 na check-up, nagawa po nila September 11 pa check-up, di October 14 ko pa check-up sila, di i-text nila sa akin kung ano yung nabayaran, dahil babayaran naman po ng anak ko. Oo nga, alam ko, babayaran mo nga. Dapat pag-araw ng check-up, nandun ka rin. Wala ka naman text. Nantay mo kami text ng text mo. Alam mo yung araw ng check-up ng manugang ko. Wala po siyang Huwag mo text. pabayaan ng manugang ko. Totoo naman eh. Di totoo sinasabi mo. Wala kang text. Ipakita mo ako. Sabi sa'yo, lahat ng text mo, papakita ko sa'yo. Oo. Natako mo Wala kami, kang text ng October 15. labang kami. Hirap lang ako. Iwan, maulit-ulit na tayo. Alam na namin, narinig na namin. Gusto niyo bang makatulong kami o gusto mo na lang makipagsigawan? Hindi man po ako nagano na po ako medyo masama. Ano ko, naintindihan ko naman po sa kanya. Saka dapat pagbigyan na rin yung manugang ko eh. Nakawat talaga ako sa manugang ko, kuya ate. Nandito tayo para makahanap kami ng solusyon. Kung gusto mo lang makipagsigawan, pwede mo na kaming mag-asikaso ng ibang may problema. Alam naman natin na aksidente to. So wala naman silang intensyon na makasakit sa manugang mo, di ba? So sa tingin mo, hindi ka nga niya inaasikaso. Pero makatotohanan din naman na yung nakaagrabyado, yung anak niya na si Aliana, may pinagdadaanan. Alam kong para sa'yo, huwag niyong idahilan sa akin yon dahil may sarili kayong pinagdadaanan. Pero yun ay katotohanan din sa kanila. May malubhang sakit, may cancer, yung asawa ni Aliana. Ito namang si Aliana, may nanay na katulad niya, si Mirna, na nagmamalasaking siya na ang nagiging coordinator. May nanay na katulad niya, salamat sa'yo. Posibleng hindi rin niya kaagad na isasagot dahil baka nga wala siyang isasagot sa'yo. Baka feeling niya wala rin siyang mukhang iharap sa'yo dahil wala pa siyang nabubumpera. Maraming dahilan. At ikaw ay may karapatan magalit. Pero suggestion ko po sa inyong lahat, huwag niyo nang pabayaan na yung galit niyo ganyan nakalaba. Kasi pag inatake ka dito, o di ikaw naman ang mauospital. Pag pinagtataguan ka niya, hindi na siya pupunta dito. Tsaka huwag mo nang ipilit na yung mismong anak niya kasi may humaharap naman eh. Eh bakit naman parang galit na galit ka na kailangan nandun ka, ikaw mismo kailangan nandun. Bakit, doktor ba siya? Ano mas gusto mo, nandun siya o may pera siyang ibibigay sa'yo? Nandun po siya kaso. So kahit walang pambayad, basta nandun siya? Opo. Anong mas mahalaga sa'yo? Gumawa siya ng paraan at bayaran niya? O yung laging nandun siya na gusto mo siyang parusahan? Na nandun ka? Kasi ang sabi ko kanya, te, parang di ka pumaya po mag-check up. Bigyan mo na lang akong pambay sa ospital sa kapag-taxi para hindi ka na ma-estorbo. Eh, ayaw niya po yun. Doon pa ako sa kami natutulog, ate. Tapos di pila po maaga, alas 5 para maaga kami po makauwi. Eh, darating po siya, alas 7, alas 8. Yung pila ko po, ate, wala. Sayang. So, sanang sinabi mo ngayon, pwede pakiusapan natin na agahan. Yung pala late pala yung inaangal mo, ang dami pang sinabi.
Nandito kami para maghanap ng solusyon para sa iyo. O sige, so ngayon, pag-usapan na natin yung solusyon. Unang-una, para sa legal na kaalaman ninyo, pag kayo ay pumasok sa compromise agreement, ibig sabihin ng compromise, yung nag-agree kayo, nagkasundo kayo kung paano mariresolve ang isang issue, yun ay binding. Pag sinabi mo, kada bisita ko sa doktor, bayaran mo ako ng 1,000, okay, kung ano yung napag-usapan nyo, yun. So kahit pumunta ka sa barangay or kung ano man, hindi yan basta-basta pwedeng baguhin ng barangay. Kung ano yung napagkasunduan nyo sa police station, yun na yun. Meron sinasabi ang batas natin na may ibang bagay na hindi pwedeng i-compromise. Pero yung ganung kasunduan nyo, allowed. Pwede yan. So yan na yung napagkasunduan ninyo. So, 100,000. Saan natin dudukutin yon? Dito naman pumapasok ang CIA with DA and happy naman kaming tumulong sa inyo. O, alamin namin sa orthopedic, kami kakausap para makita natin kung ano yung pinakamadaling paraan na matulungan natin ang inyong manugang at mabalik siya sa trabaho at pati kung ano pang kailangan nyo sa ikabubuti ng pamilya mo, trabaho din para sa inyo, nalabas na din sa problema nyo, pero nais lang namin makatulong at pati sa asawa ni Aliana, handa po kami tumulong. Okay? Salamat. Kalimutan muna natin yung nangyari nung past. Baka pwedeng magkamayan din lang man lang kayo. Sorry, ha? Sorry, pasensya na. Tulungan na tayo. Kaya lumapit ako dito kasi hindi ko naglalakang ang gagawin ko. Ito yung paraan ko para magkaroon ka ng matulungan ng manugang mo. At hindi ka na magagalit sa akin. Sorry. Hindi gusto ng anak mo. Nasaktan tayo. Pasensya na. Maraming salamat. Maraming salamat po. Mabuhay talagang mga nanay. Bukod sa financial assistance na naibigay agad kina Myrna at Rachel matapos ang kanilang paghaharap sa Cayetano in Action with Boy Abunda, sinamahan rin ng programa ang dalawa sa Philippine Orthopedic Center para sa mga kinakailangang requirements para sa gamutan ng manugang ni Rachel na si Fernando. Sa tulong ng Medical Social Work Department ng ospital at ng CIA with VA, nagsimula na rin silang magproseso ng medical assistance para sa pagpapalagay ng bakal sa paa ni Fernando para siya ay tuluyang gumaling at muling makalakad. Kuya Alan at Pia, maraming salamat sa tulong sa aking manugang sa bakal. Maraming salamat sa tulong nyo sa amin po. Kasalukuyan namang pinoproseso na ng programa ang tulong para sa cancer treatment ng manugang ni Mary. Kay Tito Boy, kay Kuya Alan at kay Ate Lia, kay Tano, maraming salamat sa pagtulong po sa akin. Alam nyo, hindi ko matake yung nangyari dun sa hihingi sa atin ngayon ng payong kapatid. Biruin nyo ha, sarili nilang bahay ng pamilya niya, hindi sila makapasok. Alam ko yan. Teka, pagkakalam ko, nakakapasok din naman daw sila. Pero kailangan nilang hiramin yung susi sa barangay. Baka hindi naman talaga kasi sa kanila yung bahay na yun. Pwede rin. Well, ang alam ko, wala pa naman kasing papeles. Kasi nung namatay yung lola na may-ari ng lote, pinaghatian to ng 7 magkakapatid. Pero ni isa dun sa 7 magkakapatid na yun, walang kakayahan para mahati yung lote legally. Ngayon, isa na dun sa magkakapatid na yun, si Nanay Crisanta, na umalis na actually sa bahay na yun nung nagkasakit siya. So lumipat na siya sa bahay ng anak niya na si Reynaldo. Ngayon, one day, si Reynaldo bumalik para i-check. Ayun, biglang hindi na lang sila makapasok sa sarili ng bahay. Kasi pinalak na pala ng mga pinsan niya, tapos kinasuhan pa sila sa barangay. Teka, bakit sila kakasuhan? Ganito kasi, di ba, nagkasakit si Nanay Crisanta. So, kailangan nilang pambili ng gamot. So, pinarentahan na nila yung bahay. Hindi naman pala okay dun sa ganong setup yung mga pinsan. So, saan lulugar si Nanay Crisanta at si Reynaldo? Mukhang matinding kailangan pa yung kapatid. Di ba, Tito Boy? Narito po para humingi ng payo kay Ate Pia at Kuya Alan, si Rinaldo. Rinaldo, maraming salamat. Welcome to the program, Ate Pia, Kuya Alan. Good evening po, Tito Boy. Good evening, Ate Pia. Good evening, Kuya Alan. Nandito po sana ako para humingi po ng payo
tungkol po doon sa problema ng mother ko sa bahay niya na nasa isang compound na sapilitan kaming tinanggalan ng parang karapatan na hindi na makapasok doon dahil sa mga bagay na gusto nilang mangyaring ipatanggal doon sa bahay ng nanay ko. Konting background, Ray. Yung property na yon ay sa grandparents mo pa? Opo. Nakapangalan pa po yung titulo doon sa mother nila at hindi pa po na-subdivide. Tapos minana yon ng mother mo at ng mga kapatid niya? Opo. Nung time na nagkasakit po yung mother ko sa kidney, tsaka po namin siya kinuha. Pinaupahan po namin yon para may pang-supply po si mother na magkukunan ng pang-maintenance niya, pang-gamot. Tapos yung namatay po yung father ko, nagkaroon na po kami ng problema doon sa kabila na pinagawa po nila yung main gate, tapos hindi na kami pinapasok at pati ang barangay pumayag sa mga gusto nilang mangyari. Pero ang tumira doon, nanay mo, tsaka kayo, doon kayo pinalaki. Opo. So yung mga kapatid, nasan sila this whole time? Doon din po. Doon din Doon po. din? Doon po Okay. rin nagsilaki yung... So lahat ng mga Opo. kapatid ng nanay mo nandun? Opo. Kumbaga, parte-parte kayo doon, gano'n? Opo. Pero walang kasulatan? Wala po. And then pag sinabi mong sila, so mga pinsan mo na ito? Pinsan po, mga tiyahin po. Nasa isang compound po kami. Pero among themselves, nagkakasundo din sila? Or meron? Hindi rin naman po. So the present situation is may gate, may lock doon. Kailangan mo pang pumunta ng barangay para hiramin yung susi, di ba? Para buksan. Pero yung bahay na dati yung tiniran na pinapaupahan, sino nandun ngayon? Wala po. Hindi, may pinanggagalingan din kasi, Ray. Kwento mo na ng buo. 150 square meters, ang 50 square meters na ibenta. Ang pinagkatian ng mga nanay ay 100 na lang square po. meters, di ba? Kung paano hinati, informal, yung sinasabi ni Ate Pia, yung 100 divided by 8, di ba? Nagagalit sa yung mga pinsan mo dahil pinaayos mo. Nagpabubong ka at nagpadingding. Ngayon, hindi namin ma-picture yan kung ano talaga ang problema doon. Kasi yun yung punot dulo ng inyong problema. Yes. Ilan bahay ba doon sa ano? Bali sa compound po, ang talagang bahay doon, 6 po. 6. At hindi mo naman pinapakalaman yung Hindi pa. 5, yung sa'yo Hindi pa. lang. At sa ngayon, hindi nila pinapakalaman yung Hindi sa'yo. po. Pero ang hinihingi nila, yung pagpapaayos mo, tanggalin mo. Opo. Sinabi ba nila bakit? Wala naman, yun lang po eh. Kasi parang nakaka-istorbo daw sa kanila or something na nakakatakip daw po sa kanila, ganyan. Ipaliwanag mo ngayon para ma-appreciate namin. So, paano nakakatakip? Kasi parang napakalaking bagay sa kanila para hindi kayo papasukin. Dahil ang sa kwento, sa salaysay, pag ipinatanggal mo yan, wala naman daw problema ang pagpasok niyo eh. Kasi ang side ng mother ko nandito po, tapos yung sa kanila nakaganyan po. Ito po ang pinaka daanan po ng compound nasa gitna. Palabas ng kalye. Opo. So, nasa po kami, corner po kami. Kaya doon po kami nagkatalo doon sa may parang ng bubong. Mga ganyan lang po kalaki. Dahil sa bubong, natakluban sila? Opo. Ayun ang sinasabi. Dahil sa dingding? Overflow. Sa dingding, wala naman eh. Kami pa po Overflow, pag umulan, sa kanila bumabaksak. Sa bubong nila. Actually, ginagawa lang po nilang yun. Pero nakikita ko pong interest doon kasi yung kanilang dingding, halimbawa kung ganyan, umabante po sila sa baba, yung pintuan nila sa baba. The same time, kung doon sila mag-i-start magpagawa, patayo, pataas, tatamaan po talaga yung aming bubong na doon sa pinag-eksisan ng kanilang bubong at bubong namin. Kung magpapatayo sa pataas. Opo. Ang general principle kasi natin, hanggat hindi pa kayo naghahatian, yung rights nyo of ownership, share kayo. Pero, sabi nga ng batas, until there is a partition, co-owners kayo. Technically, dapat share kayo sa decision na yon. By law, hindi ni isa sa atin pwedeng ipaglaban na sa parting to akin, sa parting to, hanggat walang hatian. Kaya nga tinanong kita kung may hatian. But, pwede naman ang verbal agreement pala. Ang problema with anything verbal, wala ka din namang katunayan kasi nga verbal. Pero, yung simpleng issue mo na kinandado kayo, sa pananaw ko, klarong bawal yon. Kasi kung isa lang naman yung entrance, hindi naman kayo kanya-kanyang entrance, lahat ng co-owners may right na pumasok doon. Assuming tama lahat ng sinabi mong facts, wala namang abogadong magsasabing ang co-owner ay walang karapatan pumasok doon. But having said that, I'll keep reiterating, I think pagka magkakaharap-harap, magkakasundo tayo. Pero in the meantime, kung tatanggapin mo nga para makatulong kami, pasasamahan namin sa lawyer sa barangay. No? Just for that aspect. Kasi remember, lawyers are not allowed sa barangay conciliation.
klaro sa amin na you're co-owners. Pero kung mana yan, ano ang share nung bawat kapatid, meron din mga rules yan. The general rule is pantay-pantay. Pero meron minsan tinatawag na free portion. I won't go completely into it, but if you can prove my free portion at yun ay binigay ng lola't lola nyo kung kaninong anak, pwede yon. So as I said, no, yung simple pwedeng maging komplikado. That's why nga maganda na kaharap yung bawat isa, no? And kung maiisip nga nila na pag umabot to sa korte, mahahassle din sila. So mas maganda din para sa kanila ang makipag-usap ng harap-harap. May isa pa punta lang ako. Paano po mangyayari na makakuha kami ng susi doon sa... Then you'll go to court na. And then sa court, not only yung susi, pwede mo na i-demand yung hatian na rin. Opo. May tanong pa po ako na isa. Totoo po ba yung sinasabi nila sa akin na, halimbawa, kasi sabi po sa akin ng mga pinsan ko doon na wala daw po akong karapatan doon sa ng mother ko kasi second family po ako. Anak ako sa second family. So again, papasok sa inheritance yan, iba yung share ng legitimate children at saka illegitimate children. Pero kung kasal din naman sa tatay mo, yung nanay mo, so legitimate din. Pero even if illegitimate naman, may share ka pa rin doon. Mas liliit lang yung share mo. One last point, no? Doon sa pag-aayos nyo, basta authorize ka naman ng nanay mo at wala naman siyang ibang anak na kumukontra na ikaw ang authorized na makipag-usap doon sa ibang pinsan, wala na silang pakialam doon sa inyo. Kasi sa ngayon, since buhay pa nanay mo, siya pa yung may karapatan doon, hindi pa nga ikaw, hindi pa nga yung mga kapatid mo. So, Rinaldo, umpisa pa lamang ito ng iyong journey kasama ang Cayetano in Action. Nariyan ang ating mga abogado na tutulong. As Kuya Boy said, we'll be with you not only to give you advice, but in this journey to fix things, no? Both your property rights and your relationship with your family. Yes, sir. I hope so. Basta't ganyan lang parati, Ray. Kalmado, logical, I think masosolve mo to. Thank you po. Ray, maraming salamat. Maraming salamat, Tito Boy. Maraming salamat po, Pia. Pinayuhan si Ray ng legal team ng Cayetano in Action na magsampa ng formal na kaso sa barangay na sinasakupan ang bahay ng kanyang nanay. Sinamahan si Ray ng Cayetano in Action team dala ang hinanda na demand letter ng mga abogado. Kinausap din ng programa si Barangay Secretary Paul Betonio. Ngayon po, magpapareceive po tayo ng demand letter sa part ng mga kamag-anak niya. Then at the same time, papaliwanag natin sa kanila kung ano po yung nakalagay dun sa demand letter. Ngayon po, kung mag-agree po sila or magdi-disagree, magkakaroon po tayo ng mediation sa loob ng barangay. Kapag nakatatlong hearing na sina Ray at ang kanilang partido sa barangay at hindi pa rin sila magkasundo, magbibigay ng certificate to file action ng barangay para maidala ni Ray sa korte ang kanyang kaso. Kaya itutuloy po namin ang demanda at maraming salamat po sa Cayetano in Action, kay Tito Boy, tsaka kay Kuya Alan at Ate Pia sa pagtulong po sa amin. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank RLI Furniture, Ocham Multi, Pinky Fernando of Fernando's Bake Shop, JC Organic Barley, Live Healthy, Choose Good Life, Siomai King, ang hari ng siomai, 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig, and Seymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Boy Abunda. Athena, maraming salamat. Thank you po, Tito Boy. Kasalukuyan po ay kami nasa Park Lane Hotel dito po sa kanilang high bar. I don't know. Gaano ka nakatagal dito sa Hong Kong? 8 years na po. Talagang mula't umpisa ay pangarap mo mag-perform sa abroad? Actually po, iba po yung pangarap ko. Pangarap ko maging doctor first. And then, when nag-high school po ako, parang gusto ko maging police. Police? Opo. Ay, ang ganda. Opo. And then, paano ka napasok sa musika? Yung papa ko po, lahat po sila magkakapatid. Singers po sila.
And then yung sa mother side ko naman po, mga musician, playing instruments po. Oh, talagang buhay na buhay ang musika sa inyong pamilya. Did you join contests? So when Opo, you were since younger? 9 years old po. So anong yung mga hindi mo malilimutang karanasan bilang kontesera? Yung palagi ko po kasing kalaban yung papa ko sa singing contest. Opo, kami pong dalawa yun. So sumasali rin ang papa mo. May mga panahon na nananalo ka, natatalo? Opo, minsan po ako yung panalo, minsan po si papa yung panalo. Okay lang. Opo, okay lang po. At least sa amin pa rin po yung prize. Paano ka nakarating dito sa Hong Kong? Nag-apply po ako. May agency po dito, tapos kumukuha talaga sila ng singer from Philippines. Di nakarating ka na dito sa Hong Kong. You know, let's talk about the best and the most challenging moments in Hong Kong. Yung the best po kasi, ngayon po, nakakakilala ako ng mga iba-ibang lahi. Yan. Tapos nakakanta po yung iba-ibang genre. And the most challenging po kasi yung mag-fit in din. Mag-fit in saan? Doon po sa parang music nila. Kasi iba po kasi yung sa mga foreign, tsaka yung mga Filipino. Sobrang iba po nila pagdating sa culture. Sa standards po. High standards po sila pagdating sa... High standards. Ang expectations ng foreign audience, Expectations, mataas. yes. Opo. Dahil sa mataas ang standards ng foreign audiences, ano yung ginagawa mo? Iniiba mo ang repertoire? Opo, exactly po. If they want jazz, I sing jazz. If they want hip-hop, I sing hip-hop. Oh, talaga? Opo. Lahat yan inaral mo? Lahat po. Okay. May mga nagsasabi naman na pag nagustuhan ka ng mga foreign audiences, expressive sila. Yes, opo. Minsan ganun po kasi syempre hindi naman po natin maiiwasan na may discrimination. Pero okay naman po. Pagka nagustuhan ka nila, talagang gusto nila. Alam ko itong segment ng ating programa ay you're supposed to ask me questions. Okay, I have few questions po. Sige na. Yes, boy. Okay. Since matagal na po kayo sa industry, marami na po kayo nakakasama, like yung mga artist, ano pong dapat meron sila para maging love sila ng masa? Ang unang pumapasok sa isip ko, kahit hindi sa masa kahit pag nasa entablado ka lang, Hong Kong man o sa Maynila, importante na alam nilang gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Ako gusto ko bilang manager, I like artists are hungry. Gusto ko yung pag kumakanta sila ng awitin, parang it's the last song they're going to sing in life. Yung walang ibinabalato na bawat hinga, bawat tingin, bawat note ay ninanamnam. So gustong-gusto ng masa yon. At saka, aside from loving it, aside from hunger, you have to work hard. You really have to work hard. Sige, isa pa. Okay. My second question will be, ano pong dapat gawin para malaman mo kung ano talaga yung para sa'yo? Sa umpisa, palagay ko tama yung nag-experiment ka. You go to as many genres as possible. Lalo na noon. Pero meron ngayon, alam nila kaagad kung saan sila. Alam nila kung they want to go to jazz. Opo. Di ba? Meron ganun. Ngayon, Pero na-expert yung na mga na-manage kong singers noon, nagdaan talaga sila sa nagpa-pop hanggang dinadala sila kung anong genre. Oo. So don't be afraid to experiment, to go on an adventure, looking for your musical identity. Importante yun. Okay, let's go to your third question. My third question, Tito Boy, will be, ano po ang dapat na maging characteristic mo para maging iba ka sa lahat ng artist? Ang nakakasagot niyan, ang singer. Kailangan talaga meron kang tinatawag na differentiator, equity. Kailangan meron kang kakaiba na ginagawa na hindi ginagawa ng iba. Para panoorin ka, you have to discover that. What makes me different? It can be physical, it can be in the music, it can be in the style. So kailangan meron kang identifying mark na iyo lang. Your fourth question. My final question, Tito Boy, will be, ano pong maipapayo nyo sa mga artist na nag-build pa lang ng kanilang image? Sa mga bago po. Enjoy the ride. Enjoy the journey. At huwag masyado mareklamo. Show up. Show up and be present. Do not be afraid to commit mistakes. Kasi lahat ng yan will push you to the next level. Do not be afraid. Do not be afraid to succeed. Do not be afraid to be your best. Wow. Di ba? Naku, maraming salamat, Athena. Salamat po. Thank you very much. Thank you, Tito Boy. Kapiranggot lang, I will survive para sa pagtatapos ng ating pag-uusap. I will survive. Oh,
as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my love to live. I've got all my love to give, and I survive. I will survive. Hey, hey. Maraming salamat. Thank you po, Tito Boy. Wow, for your time, for your music, for your talent, Salamat. for your beauty. Thank you po. Maraming salamat. Gutom. Isa ito sa mga problemang kinakaharap hindi lang ng bansa kundi ng buong mundo. Sa kabila ng dami ng mga kainan na nag-o-offer ng Unli at Eat All You Can, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nakararanas ng gutom. Ayon sa 2024 Global Hunger Index, sa 127 mga bansa sa buong mundo, nasa ika-67 ang Pilipinas na may moderate level of hunger. Ang score ng ating bansa na 14.4 out of 100 ay mas mababa sa global score na 18.3. Ayon naman sa SWS survey na inilabas noong Setyembre ng nakaraang taon, 22.9% ng pamilyang Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger o hindi nakakain at least once sa nakalipas na 3 buwan. At ito ang ating iniiwasan. Kaya naman may mga programa ang gobyerno para masigurong ang bawat Pilipino ay merong pagkain sa bawat hapagkainan tulad na lamang ng Walang Gutom Kitchen, isang food bank na inilunsad ng DSWD. May mga pribadong organisasyon at grupo ang gumagawa na rin ng hakbang para mabawasan ang mga pagkain na sasayang at maipamahagi ito sa mga kababayan nating walang makain, tulad na lamang ng Food Rescue Philippines. Ako si Rachel Go, 36 years old, founder ng We Care PH Charity Organization, partner ng Food Rescue Philippines. Yung Food Rescue Philippines na nalaman ko siya doon sa social media. Tapos sabi ko, bakit hindi namin pwedeng gawin na kami as individual, kaya natin na makasave ng environment at saka dun sa mga food na nasasayang. Nagpapasalamat ako sa Food Rescue Philippines kasi mas marami kaming natutulungan na mga individual communities na nangangailangan doon sa mga food na instead na masayang ay napapakain natin at naibibigay doon sa mga taong mas nangangailangan pa. Ako si Mac Florendo, founder ng Food Rescue Philippines, also known as the Pinoy Food Rescuer. Ang Food Rescue Philippines, ang ginagawa niya ay food rescue. So ang food rescue, it's actually a concept, it's a practice kung saan yung mga sobrang pagkain na hindi na magagamit, sabihin nating sobra, but still perfectly edible, nire-rescue natin, kukunin natin, kokolektahin natin, and then we redistribute to communities in need. So very simple, very straightforward. Kung ano yung sobra na pwede pang pakinabangan, we share it to others. Kasi we don't want anything going to waste. So that's the reason why we're doing food rescue. And at the same time, since pagkain naman yung nire-rescue natin, is napapamahagi natin, lalo na sa mga Pilipino na nangangailangan. Kasi ang pagkain naman ginawa yan para makain, no? Para makonsume siya. Yan. It was actually in 2015 when I had the chance to study in the US. No? Nagkaroon ako ng scholarship and sa Boulder, Colorado, may na-meet akong grupo. Ang tawag sa kanila, Boulder Food Rescue. So what they did is they work with different food establishments na merong excess but perfectly edible food, and then they collect it and they deliver to communities in need. And one attraction for me dun sa idea na yun, they were just using their bicycles. Bike, dun ako unang naging attracted kasi sobrang simple. So sabi ko parang, boom, light bulb moment sa akin yun eh. Kasi yung sobrang pagkain at kagutuman, nangyayari din naman yan sa Pilipinas. Ngayon, sinearch ko sa Google, meron bang food rescue sa Philippines? Wala. Sabi ko, ito na. Ito yung magiging pasalubong ko pag uwi ko ng Pilipinas. Itong idea na to. So, nagsimula akong, syempre, mag-isa lang. Una, kailangan kong malaman kung meron ba talagang food waste sa Dumaguete or sa Pilipinas. So, I went around bakeries, public markets, even sa university canteen. Nagtanong-tanong lang ako, ate or kuya, ano ba nangyayari sa mga hindi nabentang items? So halo-halo yung sagot dyan. So doon ko nalaman na may potential na pagkain na pwedeng i-rescue. No? What if hindi talaga nabenta yung tinapay? What if hindi nabenta yung pudding?
What if may good quality food sa canteen na hindi nabenta, may sobra pa rin? And then sa market, no, may konting bugbog lang, may konting side lang na malambot, pwede naman nating islice. Pagkain pa rin siya. So it was an opportunity for me to educate those businesses. Ayan. And then, sa side ng communities, you also ask them, or you also educate them na meron kaming ni-rescue na pagkain, it's not the best quality, pero pwede pa siyang makonsume. Okay lang ba na tanggapin nyo? Ang sagot dyan, of course, pagkain pa rin yan. So alam din nila. Third, ano yung way na makokonect mo yan? So since meron akong idea na pwede palang bike lang, meron akong basket, lalagay ko lang yung pagkain doon, magbabike ako ng 15-20 minutes, nasa simbahan na ako. So ang sarap ng feeling na I'm doing something for the environment and for the people in just 20 minutes. Ang sarap matulog. Ang sarap matulog na meron kang ganong nagawang impact. Ang saya ng ating episode ngayon ng Salamat dahil ang guest natin gumagawa ng isang bagay na ang dami-daming nakikinabang at kailangan pa rin sa bansa natin. Welcome to the show, Mac. Thank you. Maraming salamat for having me. And tulad ng nakita nyo, si Mac is the founder of Food Rescue Philippines. So, you know, many years ago, senator na ako and chairman of the Committee on Health in the Senate. Yung law na pinag-aaralan ko is the Food Donation Act. Yes. So I went to the US and I studied it also, just like you. And the entity na nakita kong gumagawa ng gano'n is called City Harvest. I'm familiar with their You're familiar organization. with it? Talaga ba? Yes. So, na-meet ko yung executive director, tinur niya ako, pinakita niya yung ginagawa nila, and then I also went to one of the recipients of City Harvest. Isa siyang church na kung saan nagpapakain sila ng mga tao, na talagang makikita mo na ito yung mga homeless na yun lang yung isang meal nila sa isang araw. Pero at least with that one meal, pwede silang maghanap ng trabaho or pwede nilang, kung may mga responsibilidad sila, pero a lot of them were homeless talaga. But maraming umahon sa kahirapan sa kanila dahil lang sa nabigyan sila ng pagkain. Exactly. What a wonderful project you have. And currently, ang beneficiaries mo, yun yung part na I wanna explore a little bit more. Is there a particular part ng country natin na doon ka nagbubuhos o kung saan ka abutin? So again, I cannot do this alone. Yeah. So I have to, kailangan ko lumapit sa university, no, sa social work department, kailangan ko lumapit sa LGU, sa simbahan, sa Tapos sila nag-identify for Mas you. kilala nila. Nice. Mas kilala nila. And you know what I love about yung project mo is na-recognize mo na hindi mo naman pwedeng gawin lahat, Yeah. di ba? So, imbis na ikaw na mag-isa-isa maghanap ng mga Imposible. beneficiaries, pumunta ka na dun sa mga alam mong kilala nila, ma-identify nila. Ang galing, eksakto yung sinabi mo. Yeah, kasama tayo lahat. Yeah, kasama. Yan ang, I think, best message, kasama tayong lahat. So, thank you so much, Mac. Maraming Such a salamat. blessing. So, may maliit na gift kami sa'yo. Ito ay munting donation lang naman namin sa Cosmo, but I want to assure you that my personal desire, and I speak na rin for Kuya Alan and Kuya Boy, dahil pag sinabi ko naman na go tayo dito, go din naman yung dalawang yon. If you have any other special needs to help you with this advocacy, let us know kasi we'd love to partner with you. And as I hand it over to you, can you also tell our viewers na if you like this project, where can they reach you? Well, they can connect with me, Mac Florendo, on socials, no? And Food Rescue Philippines. So if you want to learn, if you want to start your own food rescue sa mga communities nyo, and actually 10 years of doing food rescue, ang na-realize ko, everybody has their roles and responsibilities. Yeah. Hindi naman kailangan ako yung magluto, hindi naman kailangan ako yung... Tama. Diba? Tulong-tulong tayo. Tama. So ako din, I will be sharing it on my own socials kasi I really want people to know about your amazing project. Salamat. Congratulations. Salamat po. Maraming salamat. God bless you. Thank you. Ngayong araw ng mga kaluluwa, naway maging paalala ang ating mga kwento na ang bawat pagkakamali ay may pagkakataong maituwid. Ang bawat pinto ay pwedeng muling buksan at ang bawat kabutihan ay may buhay na walang hanggan. Patuloy tayong makinig sa mga tinig ng katarungan, pag-ibig at pag-asa dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda.